Sinasabi ko na nga ba, at tumingi kayo ng tulong kay Manuel. Balak yung kontrahin ng mutya ko sa sugat ni Aaron. Pues, hindi kayo magtatagumpay. Pipigilan ko kayo. Ang kapal ng mukha mo magpakita. Pagkatapos ng ginawa mo sa akin, ibabalik ko sa iyo ang kasamaan at mutyang pinagmamalaki mo. Ako mismo ang dudurog sa iyo. Halimaw ka! Yun ay kung magtatagumpay kayo sa pagkuha ng mutya ng Ardilia. Pagsisisihan yung kinalaban niyo ko. Ang dapat sa inyo ay mamatay. Ikaw ang dapat na mamatay. Pagsisisihan mo ginamit mo ang katawan ko para pagtaniman ng mutya mo. Aanihin mo ngayon ang lupit ng pag-iiganti ko. Ako magsisilbing banta sa lahi nyo at ako makakakuha sa mutya ng Ardilia. Papatayin kita at uubusin ko mga lahi nyo. Halimaw ka! Magandang araw po sa inyo. Ngayong araw na ito, pakinggan po natin ang isang kakaibang kwento ng buhay at pakikipagsapalaran ng 16 na taong gulang na si Errol. Ang binatilyong nakakuha sa mutya ng Ardilia. Dahil sa kanyang malubhang karamdaman, ay makikilala niya ang isang matandang lalaki at isang engkantadong usa. Ano ang matutuklasan niyang lihim sa kanyang ina? Sa pagtupad niya sa misyon, paano niyang haharaping mag-isa ang pinuno ng mga aswang na taknim? Magagawa kaya niyang magtagumpay sa malaking pagsubok ng kanyang buhay? Ngunit bago po ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na Apong Isaak at The Voice Addict para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Ano ba masakit sa'yo, anak? Kanina ka pang namimilipit sa sakit ng tiyan. Ano ba kasing kinain mo? Tay, sobrang sakit po talaga eh. Parang sasabog na po ang tiyan ko sa sobrang sakit. Hindi po sa loob eh, kundi sa malaking sugat ko po sa tiyan. Pakiramdam ko po, may insektong gumagalaw-galaw sa sugat ko. Ay nako, yan ang nga ba sinasabi ko sa iyo, Roy? Kung binabantayan mo na lang sana ang anak mo, kaysa magbuhat sa palengke ng mga isda, di sana alam mo kung anong dahilan kung bakit masakit ang tiyan ng anak natin. Tignan mo nga oh. May sugat na pala siya sa tiyan. Hinintay mo pang lumala. Tigil-tigilan mo ako, Lena. Ikaw ang ina. Dapat ay alam mo nangyayari sa anak mo. Bakit ako sinisisi mo? Hindi porket mas maganda ang trabaho mo sa akin, ay aasta ka na. Parang ikaw lang ang nagpapakain sa pamilya natin. Tay, Nay, wag na po kayo mag-away. Dalhin niyo na lang po ako sa ospital. Talagang masakit na po ang sugat ko sa tiyan eh. Ospital? Pambili nga ng bigas na isasaing natin ngayon wala tayo. Di gumawa ka ng paraan. Mangutang ka kung kinakailangan. Sus naman, Roy. Sino magpapautang sa atin ngayon? Kung bakit naman kasi hindi ka pa humanap ng mas maayos-ayos na trabaho, hindi sana natin kailangan mangutang ng pera. Ay nako, heto na naman tayo. Bakit ba sa tuwing nagkakaproblema tayo sa akin mo lahat itinatambak ang sisi? Aba, Roy, tungkulin mo rin naman na mag-alaga sa anak natin. O baka naman nagsisisi ka na pinakasalan mo ko at tinanggap ang responsibilidad sa amin ng anak ko. Hoy, Lena! Kahit na kailan ay hindi ko pinagsisiyan na makasama kayo sa buhay ko. Si Errol ang pinag-uusapan natin dito, ha? Hindi ang tungkol sa ating dalawa. 16 na taong gulang na yung anak mo. Hindi na yan alagaan. At saan ka ba nagpupunta, ha, Errol? Saan mo ba nakuha ang sugat na yan? Nagsimula lang naman po ito nang iniligtas ko po ang kulay itim na ibon na naipit po sa sanga ng puno ng kahoy. Nang ilagay ko po siya sa damit ko, bigla niya po akong tinuka sa tiyan. Pagkatapos po... Pagkatapos ay ano? Pinabayaan mo. Kaya yan ang nangyari sa'yo. Palibhasa, malang-mala ka dyan sa tatay mo. Mahina ang isip. Hoy, Lena. Ako malapit na ako mapuno sa'yo, ha? Sinasabi ko sa'yo, tatamaan ka na talaga sa akin.
Palagi mo na lang ako sinasabihan na walang isip. Bakit? Pinapabayaan ko ba kayo? Ginugutom ko na ba kayo? Oo, hindi mo nga kami ginugutom. Pero kung hindi kita tinulungan sa trabaho mo sa palengke, malamang gutom lang talaga ang mangyayari sa amin ng anak mo. Kulang pa ang sinasahod mo sa pang-araw-araw nating pangangailangan. Pagkatapos, madalas ka pang umuuwi na laseng o di naman kaya ay talo sa sabong. Kaya nga ako napilitang magtrabaho dahil ayaw ko na balang araw mamatay kami ng anak mo sa gutom. Eh bakit? Nagutom na ba kayo? Itinigil ko na ang alak at sabong dahil nagsasawa na ako sa bunganga mo. Tay, Nay, pwede po ba wag na po muna kayo mag-away? Lalo na po sumasakit ang tiyan ko eh. Eh kasi naman itong nanay mo eh. Palagi na lamang ako sinisisi kapag napapahamak ka. Parang wala na akong ginagawang tama sa pamilyang ito. Ayan ka na naman sa linya mong yan. Aba sandali, Errol. Bakit babasa ang damit mo? Ayan o, kitang-kita sa kulay puting damit mong pang itaas. Parang kulay dilaw na malagkit. Yan na nga po sinasabi ko sa inyo, Tay. Nay, parang may kung ano po mga hayop sa loob ng katawan ko. Wala po silang tigil sa paggalaw. Naghihibot po na parang naghahanap po ng malalabasan. Sobrang sakit na po talaga. Kaya nakikiusap po ako sa inyo. Dalhin niyo na po ako sa ospital o kahit sa albularyo lang po. Matagal na po itong sugat ko. Halos 1 buwan na po ito. Ano ka mo? 1 buwan? Diyos ko naman, Errol. Bakit ngayon mo lang sinabi? Pinalala mo pa. Patingin niya ako, anak. Diyos ko po, saan mo ba nakuha ito? Abay lintik, Roy. Tignan mo sugat ng anak natin sa tiyan. Diyos ko, Errol. Anong klaseng sugat yan? Nagnanaknak na. At kitang-kita pa tumitibok-tibok ang sugat mo. Ayan o, magang-magana. Namumulat nangingitim na rin ang palibot ng sugat mo. Mukhang hindi ito tuka ng ibon na. Lumaki na at malapit nang umabot sa sikmura mo. Anak, bakit ngayon mo lang sinabi kung kailan malala na? At parang nabubulok na ang laman ng sugat mo. Yan na nga ba sinasabi ko sa'yo, Lene? Hindi mo inaalagaan ang anak natin. Aba, at ikaw naman, wala kang kwenta ka ba? Ang hayop na ito, kung makapagsalita ka alam mo'y nagagampanan ng pagiging ama niya. Bakit? Tama lang naman na sinasabi ko. Ikaw lang ang nakita kong ina na hindi alam ang mga nangyayari sa anak. Tumigil na po kayo, tama na. Tama na po. Nakakapagod na madalas yung pag-aaway. Kaya nga po inilihim ko sa inyo to eh. Dahil alam kong pagtatalunan lamang nyo. Pasensya ka na, anak. Sandali lang. At ikukuha mo na kita ng pamalit ng damit. Muling nahiga sa katre, nagawa sa kawayan ang may 16 na taong gulang na si Errol. Habang nararamdaman niya ang pagtibok-tibok ng kanyang sugat sa tiyan. Totoo ang sinabi niya kanina na kung hindi sumakit ng sobra ang sugat niya, ay hindi siya dadaing sa kanyang mga magulang. Dahil alam niyang pagtatalunan lamang ng mga ito ang tungkol sa kanya at hindi nga siya nagkamali. Labandera ang kanyang inang si Aling Lena at magbubuhat naman ng mga banyerang isda ang kanyang amang si Mang Roy sa palengke. Madalas ng mga ito na pagtalunan ang konting kita ng kanyang ama. Pero alam naman niyang ginagawa lahat ng kanyang ama para lang maibigay sa kanila ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Ang kanya namang ina ay nagiging mainitin na ang ulo sa tuwing maliit ang iniaabot na sahod ng kanyang ama. Kaya ang ginagawa na lang ng kanyang ama ay aalis na lamang sa bahay at babalik kapag tulog na ang kanyang ina. Kaya naman natuka ng ibon si Errol ay dahil ng gabing yon ay sinundan niya ang kanyang ama sa kakahuyan. Hindi ito pinakain ng hapunan ng kanyang ina, kaya't balak niya sanang dalhan ito ng makakain. Kaya lang ay nangyari yun sa kanya. Aksidente siyang tinuka ng ibon na tinulungan niya, kaya napauwi siya ng maaga. Ang napapansin niya sa sugat niya sa tuwing sumasapit ang gabi, saka lang ito nagtititibok sa sakit. Ilang sandali pa ay bumalik na ang kanyang ina. May dala na itong kulay itim na pang itaas na damit, habang ang kanyang ama naman ay tahimik na nakaupo malapit sa bintana
habang nakatanaw sa labas. Sige na, Errol anak. Magpalit ka na ng damit. At ikaw naman, Roy. Wala ka bang gagawin? Hindi mo ba dadali ng anak natin kay Lolo Manuel? Ano ka mo? Kay Lolo Manuel? Aba, sa gitnang kakahuyan yun nakatira. Anong masama kung sa gitnang kakahuyan siya nakatira? Saan naman sa ospital? Bakit? May pera ka bang pampa-ospital sa anak natin? Hindi yun ang iniisip ko, kundi ang oras. Madilim na at halos hindi na makita ang daan. Alam mo naman na maraming gumagalang aswang sa baryo natin eh. Anong pipiliin mo? Yung kaduwagan mo sa aswang? O buhay ng anak mo? Magtatalo pa sana ang mag-asawa, pero napako ang tingin ni Mang Roy sa tiyan ng kanyang anak at halos manlaki ang mga mata nito nang makitang parang may nahulog mula sa sugat ni Errol. Napalapit ito sa anak at pinagmasdang mabuti ang sugat niya. Nagtataka naman si Errol at maging siya ay napayuko na rin sa kanyang sugat. Ganun na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang makita ang kulay puting mga uod. Malasinulid ang nipis ng katawan nito habang bumabagsak sa kanyang banig na gawa sa abaka. Tay! Tay, ano to? Bakit may uod? Napalapit na rin ng kanyang ina sa tabi ng kanyang ama. Hindi kagad nakapagsalita ang mag-asawa habang nakaawang ang bibig. Hindi makapaniwala ang mga ito na may uod sa sugat ni Errol. Gumapang ang takot sa buong pagkatao ni Errol nang maramdaman ang mga gumagalaw-galaw sa kanyang sugat. Hindi na nga siya nakapagtimpi at napatayo na siya sa kanyang katre. Pilit na pinipispisan ang mga uod sa kanyang sugat. Tay! Nay! Tulungan niyo po ako! Ano po to? Nay! Tay! Halos hindi malaman ang gagawin habang nakatingin pa rin sa kanyang sugat. Si Mang Roy ang nakabawi sa pagkakabigla at kagad itong nagbihis. Kumuha ng itak na nakasabit sa likod ng pinto. Lena, humingi ka ng tulong kay Kapitan. Dadaling ko na si Errol sa albularyong si Lolo Manuel bago tayo pumunta ng ospital kapag nakahiram ka ng pera. Tay, ang sakit na po ng sugat ko! Tulungan niyo ako, Tay! Kaya nga dadali na kita kay Lolo Manuel. Sige na't magbihis ka na para malaman natin kung anong klaseng ang sugat yan. Wala nang inaksayang oras si Mang Roy. Inalalayan nito ang anak palabas ng bahay. Inayos na muna nito ang suot na damit ni Errol, habang si Errol naman ay nanginginig ang tuhod dahil sa takot. Maging siya ay nagulat sa nangyayari sa kanya. Dati naman ay walang mga uod yun at madalas din naman niyang linisan yun ng nilagang dahon ng bayabas. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit mas lalong lumalala ang sugat niya sa tiyan. Dahil sa pag-aalala, kitang-kita ni Errol ang pagtakbo ng kanyang ina sa labas ng kanilang bahay. Sumugod ito kahit madilim na ang paligid para humingi ng tulong sa kapitan ng kanilang baryo. Si Mang Roy naman ay dinalaan lahat ng mga bagay na kakailanganin para sa anak. Paglabas nila ng bahay ay nagmamadali na silang maglakad papunta sa kakahuyan. Tanging ang liwanag lang ng sikat ng buwan ang nagsisilbi nilang tanglaw sa daan. Habang naglalakad ay panay rin ang pagdampi ng palad nito sa noo ni Errol. Diyos ko, pagalingin niyo po sugat ng anak ko. Errol anak, sa nakikita ko, hindi na uubos sa mga uod na nalalaglag mula sa sugat mo. May lagnat ka na rin anak. Hindi baling mahirap lang tayo. Huwag ka lang magkakasakit. Lalo pa ngayon na walang-wala tayo na itabing pera. Kaya pasensya ka na anak. Kung hindi kita kagad madadala sa ospital. Di bali, Tay. Mahusay naman po manggagamot si Lolo Manuel eh. Kaya wag na po kayong humingi ng pasensya sa akin. Ako nga po ang dapat na humingi ng tawad sa inyo. Dahil pinag-aalala ko po kayo. Habol ang hininga na tinahak nilang mag-ama ang daan papunta sa bahay ng matanda. Sandali silang nagpahinga sa ugat ng puno ng lukban. Saka lang niya naramdaman ang pag-iinit ng kanyang katawan. Idagdag pa ang mas kumikirot niyang sugat. Tumutulo rin ang malapot niyang laway na hindi naman niya ipinapakita sa kanyang ama para hindi na ito mas mag-alala pa. Maya-maya pa ay nararamdaman niya
ang paninigas ng kanyang daliri sa kanyang mga kamay. Nalihim naman niyang hinihilot para maigalaw. Tara na, Errol. Kailangan na nating magmadali. Nang malagyan na ng gamot ang sugat mo. Saka parang kakaiba ang simoy ng hangin sa lugar na ito. Parang may nilalang na nakasunod sa atin dalawa. Tay, pakiramdam niyo lang po yun. Kaya mo pa bang maglakad? Sumasakit pa ba ang sugat mo? Kaya ko pa po maglakad. Kaya lang, masakit na masakit po ang ulo ko. Malayo pa po ba tayo sa bahay ni Lolo Manuel? Tumangulang si Mang Roy bilang tugon sa tanong ni Errol. Nagsimula na ulit silang maglakad at pinasok naman nila ang madilim na bahagi ng kakahuyan. Kasunod nun ay ang malawak na taniman ng palay. Habang naglalakad ay panay na rin ang linga sa huli ang daan ni Errol. Nararamdaman na rin niya ang nararamdaman ng kanyang ama. Lalo pa at may naririnig na siyang yabag ng paa na sumusunod sa kanila. Sakalang nabaling ang atensyon ni Errol sa daan na bahagyang nasisikatan ng liwanag ng buwan hanggang pagsapit sa gitnang kagubatan kung saan natatanaw naman niya ang taniman ng palay. Biglang napahinto sa paghakbang si Mang Roy at mabilis na hinila sa braso ang nakatayong si Errol. Halata sa kanyang ama ang pagmamadali sa paghakbang na parang may nakita itong nakakatakot na nilalang. Tay, bakit po tayo nagmamadali? Huwag ka ng maraming tanong, anak. Basta't bilisan mo na lamang ang paglalakad. Ang daang-daang paghakbang ng mga paa ni Errol ay nauwi sa pagtakbo. Panay din ang linga nila sa paligid. Inihanda ng kanyang ama ang itak habang tumatakbo sila. Halata ang takot sa nanginginig nitong kamay. Maya-maya pa ay tumambad sa kanilang dinaraanan ang isang nilalang na abala sa pagkain ng hayop. Nagkikikisay ang baboy ramo sa lupa habang sinisibasib ng nilalang ang dugo nito. Nakadapang nakasubsob sa liig ng hayop ang nilalang. Sarap na sarap ito sa paghigop ng dugo. Habang ang mga kuko sa kamay ay nakabaon sa tiyan ng baboy ramo. Saglit silang napahinto sa pagtakbo at hindi makagalaw sa kinatatayuan. Naparalisa ang tuhod ni Errol habang nanlalaki ang mga matang nakatingin sa nilalang na nakatalikod sa kanila. Pero ang mas ipinagtaka niya sa kanyang sarili ay ang biglang pagkulo ng kanyang sikmura. Nakaramdam siya ng gutom at uhaw habang iniisip kung gaano kasarap ang iniinom na dugo ng nilalang. Hindi nito nararamdaman ang presensya nilang mag-ama dahil abala ito sa paglantak sa katawan ng baboy ramo. Napapalunok ng laway si Errol habang pinagmamasdan ang paraan ng pagkain ng aswang sa katawan ng kaawa-awang hayop. Lalo na nang winakwak na nito ang tiyan ng baboy ramo gamit ang matutulis nitong mga kuko. Humakbang sila paatras habang naririnig nila ang tunog ng pagmuya ng halimaw sa lamang loob ng baboy ramo. Habang si Errol naman ay gusto nang lumapit sa kinaroroonan ng nilalang at makiagaw na rin sa kinakain ng aswang. Pero bigla silang tumilapon sa damuhan habang ang kanyang ama ay bumagsak sa ugat ng puno. Nabitiwan ni Mang Roy ang hawak nitong itak at namimilipit sa sobrang sakit ng likod. Tay! Tumayo ka, anak! Umalis ka na! Pumunta ka kay Lolo Manuel! Humingi ka ng tulong sa kanya! Bilisan mo! Hindi pinansin ni Errol ang sinabi ng kanyang ama. Sa halip ay sinundan niya ng tingin ang nilalang na bagong dating na umatake sa kanila. Halata ang gulat sa mukha ni Errol dahil wala silang naramdamang presensya ng isa pang aswang sa kanilang likuran. Isang nilalang nakahawig ng ibon. Mahaba ang tuka nito habang humahakbang papalapit sa kanya. Muli niyang tinignan ang nakatayo sa unahan ng kanilang dinaraanan. Tumigil na rin sa paglapa sa katawan ng baboy. Tumutulo ang malapot nitong laway. Ang mga mata ay kasing pula ng sariwang dugo na nagre-reflect sa liwanag ng buwan. Dahil madilim ang bahaging kinatatayuan ng halimaw, tanging ang kumikislap lang nitong mga mata ang nagbigay ng palatandaan kay Errol na aswang ang nanakit sa kanila. Nakita niyang pinilit ng kanyang ama ang tumayo. Sabay takbo
papalapit sa kanya. Diyan ka lang sa likod ko, Errol. Kapag nakakita ka ng pagkakataon, tumakbo ka na. Iligtas mo na ang sarili mo. Tay, hindi kita iiwan dito. Humakbang pasulong ang dalawang halimaw na ang agwat kay Errol ay dalawang dipa. Pangiwi-ngiwi ang muka ng halimaw na parang natutuwa sa kanila. Humarang ang kanyang ama sa unahan niya at matapang na pinagbabantaan ang dalawang halimaw. Nakatingin lang ang mga ito kay Errol na parabang lampasan ang tingin sa kanyang tiyan. Naaamoy ng mga ito ang sugat niya. Inilabas ng mga ito ang malasangan nitong mga dila habang dahan-dahang humahakbang papalapit sa kanila. Paatras namang humahakbang ang mag-ama habang hindi inaalis ang tingin sa dalawang halimaw. Huwag kayong lalapit, mga hayop kayo. Anak, mauna ka na kay Lolo Manuel. Ako nang bahalang humarap sa mga halimaw na to. Kunin mong itak sa lupa at tumakbo ka ng mabilis. Baybayin mo ang daan sa dulo nito. Nandun ang bahay ni Lolo Manuel. Bilis! Tumakbo ka na, anak! Hindi ko hahayaang makatakas sa batang yan. Siya ang kailangan ko, hindi ikaw. Halika, lumapit ka. Ang kailangan ko lang naman ay ang dugo ng binatilong yan. Pagkatapos, ay hahayaan ko na kayong umalis. Mamamatay na muna ako bago niyo makuha ang anak ko! Ganun ba? Pagbibigyan kita. Hindi ako magdadalawang isip na paslangin ka. Total, matagal-tagal na rin akong hindi nakakatikim ng sariwang dugo ng matanda. Minsan na tayo nagkaharap at hindi ko hahayaan na pati buhay ng anak ko ay kukunin mo. Kaya kung ayaw mo mamatay, hayop ka. Umalis ka na sa dadaanan namin. Hindi ko alam kung bakit ginugulo mo ang pamilya ko. Habang abala sa pakikipag-usap ang kanyang ama, ay patakbo siyang lumapit sa kinaroroonan ng itak. Mabilis niyang dinamput yun at lumapit sa kanyang ama, habang ang kanyang sugat sa tiyan ay muli na namang sumasakit. Tumayo siya sa unahan ng kanyang ama at itinutok niya ang kanyang itak sa aswang na nagsasalita, habang ang kasama nito ay nananatiling nakatayo sa likod ng halimaw na parang hinihintay lang ang utos ng pinuno nito. Hindi ka pa rin ba nadadala? Takot na takot ka noon nung una tayo magkita. Kaya huwag ka na magpanggap na matapang. Akala mo ba ay magtatagumpay ka sa pagtakas sa binatilyong yan? Kahit saan pa kayo magpunta, maaamoy at maaamoy ko ang sugat niya sa katawan. Kung ganun, ikaw ang may gawa nito sa tiyan ng anak ko. Gusto mo bang patunayan ko pa? Sa isang iglap ay bigla itong nagsaibon. Hindi siya maaaring magkamali. Ito ang ibon na tinulungan niya at tumuka sa kanyang tiyan. Dala ng bugso ng kanyang damdamin ay bigla niya itong sinugod. Muntik tamaan ang kanina pang nakatayong halimaw, subalit nakailag ito. Galit na galit si Errol na kahit naririnig niya ang boses ng kanyang ama ay hindi siya nagpaawat. Sakto, sa pagbabalik ng anyo nito bilang isang taong ibon, pinagsususuntok nito ang kanyang tiyan. Pasadsad sa lupa na bumagsak si Errol habang namimilipit sa sakit. Walang hiya ka! Anong ginawa mo sa anak ko? Mabilis na inagaw ni Mang Roy ang itak sa kamay ni Errol at ang kanya namang ama ang sumugod sa pinuno ng halimaw. Kitang-kita niya na hinawakan ng nilalang ang kamay ng kanyang ama at sinuntok ito sa sikmura ng 2 beses. Parang binabayo ng maso ang kanyang dibdib dahil sa lubhang pag-aalala. Kaya't pinilit niyang tumayo para tulungan ng kanyang ama. Kaya lang, binuhat ng pinuno si Mang Roy at inihagis sa puno na malapit din sa kanyang kinaroroonan. Hindi nito nabitiwan ang itak. Tay! Mga hayop kayo! Sinaktan niyo ang ama ko! Lumapit siya sa kinatatayuan ng pinuno at sinipa niya ang masailang bahagi ng katawan nito. Hindi ito natinag at sa halip naramdaman niya ang paghawak ng mga kamay ng alagad nito sa kanyang braso. Lumapit ang nilalang sa kanya at inilabas ang malasangan nitong dila. Akma na sanang kakagatin siya nito sa kanyang leeg, ngunit bumagsak naman ito sa lupa.
Nakita niyang nataga ito ng kanyang ama sa ulo gamit ang matalas na itak. Hindi ka magtatagumpay. Malapit ko ng putulin ang sungay mo. Makikilala rin kitang halimaw ka. Sunod naman na inatake nito ay ang nilalang na may hawak sa braso ni Errol. Bumitaw ito sa pagkakahawak sa kanya at umaangil na paatras na humahakbang. Sabay atake ni Mang Roy ng taga rito. Tinamaan ito sa leeg, kaya naman bumagsak din ito sa lupa habang hawak ang sugat nito. Natatakot na po ako, Tay. Umalis na po tayo rito. Bakit po ba gusto nila akong makuha? Ang kanasanang tatakbong palayo ang dalawa nang biglang nahawakan sa paa ang kanyang ama. Nakagat ito sa binti. Napasigaw si Mang Roy dahil sa sakit. Pinagtulungan ng mga ito ang kanyang ama. Dahil sa takot at pag-aalala niya para sa kanyang ama, dinampot niyang muli ang kanyang itak at tinaga ang mga ito sa katawan. Dahil sa sakit, ay siya naman ang binalingan ng mga ito. Habang si Mang Roy ay bumagsak sa lupa habang hawak ang binti na nasugatan. Kitang-kita ni Errol na humilom ang sugat ng mga ito sa katawan. Gulat na gulat siya sa kakayahan ng dalawang aswang. Biglang nagbago ang mga anyo nito. Nagsaasong gubat ang mga ito habang umaangil na nakalitaw ang malalagari nitong mga pangil. Mabilis na bumangon si Mang Roy at paika-ika itong tumakbo papalapit sa kanya. Tara na, Errol! Hindi natin sila matatalo! Hindi sila tinatabla ng itak! Ano pang hinihintay mo? Tumakbo ka na! Uli na para humakbang papalayo si Errol dahil mabilis na silang inatake ng mga aswang. Lumukso ang kulay puting asong gubat. Sakto ang bagsak sa unan ng kanilang daan. Habang ang kanyang ama ay muling tumilapon sa damuhan dahil sinunggaban naman ito ng kulay itim na asong gubat. Nakangisi itong tumingin sa kanya na tila ba siya naman ang isusunod nito sa kanyang ama. Inihagis sa kanya ni Mang Roy ang itak at kinuha niya yon sabay tutok sa mga ito. Huwag kayong lalapit, mga hayop kayo! Kundi, ibabaon ko sa inyo ang itak na to! Mas lalong lumapad ang pagkakangisi ng dalawang asong gubat habang umaangil na parang asong nauulol. Maya-maya pa ay lumapit na ulit sa kanya si Mang Roy at ito na mismo ang humawak sa itak. Sumugod ito sa dalawang asong gubat para bang sanay na sanay ito sa pakikipaglaban sa mga ito. Ilang beses din itong nagpasirko-sirko sa ere para umatake sa mga kalaban kahit may iniinda itong sakit sa paa. Nagawa nitong makipagsabayan sa mga aswang. Sinuntok nito ang kulay puting asong gubat sa muka. Bumagsak ito sa lupa, kasunod naman ng kanyang pagtaga sa kulay itim na asong gubat. Bumagsak ito sa lupa, kasunod ng paglukso ni Mang Roy at tinamaan naman ito ng taga sa tiyan. Ubod lakas nitong ibinaon ng itak sa nakahigang kulay itim na asong gubat. Ibinaon ni Mang Roy ang talim nito sa dibdib ng aswang. Hindi pa ito nasiyahan at sa pamamagitan ng pagtalon ay mas ibinaon pa nito ang itak sa dibdib nito. Nanginginig ang kamay ng aso habang pilit na tinatanggal ang nakabaon na itak sa dibdib nito, ngunit hindi nito maalis-alis. Katapusan na ng pambibiktima mo kasama ng pinuno mo. Hindi ka nabubuhay ng tama mo sa dibdib dahil pinuntirya ko na ang puso mong halimaw ka. Binalingan ng kanyang ama ang pinuno ng aswang na nakahiga pa rin sa lupa. Bigla itong nagsaibon at lumipad naman papunta sa nakatayong si Errol. Naramdaman na lang ni Errol na may magaspang na kamay ang sumakal sa kanyang leeg. Nang ito ay magsataong ibon, umangat ang kanyang paa sa lupa. Sinipa niya ang masailang bahagi ng katawan ng aswang, pero dahil sa maikli ang kanyang mga paa, ay nauwi lang sa wala ang pagpupumiglas niya. Napansin niyang dahan-dahang lumalapit ang kanyang ama sa gawin nila. Nang lilingon na ang halimaw, ay mabilis na tinakbo ng ama niya ang kinatatayuan ng aswang. Nakita niyang tinaga nito ang ulo ng aswang, kasabay din ang pagtaga sa brasong may hawak sa leeg ni Errol. Naihagis ng nilalang ang katawan ni Errol. Kasama siyang bumagsak sa damuhan ng halimaw. Naramdaman niya ang masakit na pagtama ng kanyang likod sa lupa.
Maliksing kumilos ang kanyang ama para sana itarak ang talim sa dibdib ng aswang. Ngunit bago pa man maibaon ang talim ay nagsaibon na ulit ito at lumipad sa impapawid. Dismayadong napasipa sa damuhan si Mang Roy bago tumingin sa nakahigang anak. Halika na anak, kaya mo bang tumayo? Sigurado kong hindi na babalik yun. Tay, paano niyo po nagawa yun? Kapag isa ka ng ama at nasa sitwasyon kang katulad dito, lalabas din ang tapang mo para ipagtanggol ang iyong anak. Hindi sila nagbibiro, Errol. Balak nilang patayin ka at alam kong may kinalaman ang sugat mo sa tiyan. Kaya kailangan natin pumunta sa bahay ni Lolo Manuel para humingi na ng tulong. Inalalayan siyang tumayo ng kanyang ama kahit nararamdaman pa rin niya ang sakit ng sugat sa kanyang tiyan. Wala silang imikan habang naglalakad hanggang sa pagtawid sa pilapil ng taniman ng palay. Pagkalipas lamang ng ilang minuto ay narating na nila ang maliit na kubo ng matanda. Nakabukas pa ang ilaw nitong gasera kaya alam niyang gising pa ito. Tao po! Tao po, Lolo Manuel! Si Roy po ito! Tao po! Tulungan niyo po ang anak ko! Nakarinig naman ng mag-ama ng yabag ng paa papalapit sa nakasaradong pinto. Maya-maya pa ay dahan-dahang bumukas ang pinto at sumilip ang matanda. Nagulat ito nang makita sina Mang Roy at Errol. Aba, Roy! Ano't napasugod kayo? May nangyari ba? Tulungan niyo po kami, Lolo Manuel. Gamutin niyo po ang sugat ng anak ko. Aba, sige, pumasok kayo sa loob. Dali! Bilisan nyo! Parang may mabigat na enerhiya bumabalot sa anak mo. Tulungan niyo po siya, Lolo Manuel. Nagmamakaawa po ako. Nilakihan ng matanda ang pagkakabukas ng pinto. At nang makapasok na sila ng kanyang ama, ay sumilip muna ang matanda sa labas ng bahay nito bago tuluyang isinara ang pinto. Ganon din ang nakabukas nitong mga bintana. Kinuha rin ni Lolo Manuel ang nag-iisa nitong gasera at ipinatong yun sa lamesang gawa sa kawayan. Maupo na muna kayo at kukuha lamang ako ng langis. Itinuro ng matanda ang upuan na gawa sa tabla bago ito nagmamadaling pumasok sa loob ng kwarto nito. Pagbalik ni Lolo Manuel ay may dala na itong kulay itim na bote na may lamang langis. Ganon din ang tabako nito at palaspas. Ipinatong yun ng matanda katabi ng gasera. Ano bang mga nangyari sa inyo at may mga sugat kayo sa katawan? Lalo ka na, Roy. Malalim din ang sugat mo sa binti. Bakit kung kailang gabi na saka kayo napasugod dito? Inilihim po kasi sa amin ng anak ko ang tungkol sa sugat niya sa tiyan. At habang papunta po kami rito sa bahay niyo, hinarangan naman po kami sa daan ng 2 aswang. Napatay ko po ang isa, pero ang pinuno po ay nakatakas. Kaya alam kong babalikan po nila kami. Aba, talagang babalikan kayo dahil sa anak mo, Roy. Sa nakikita ko na pagpula ng mga mata ng anak mo, ang sugat sa kanyang tiyan ay hawa ng isang aswang. Kung natagalan pa kayo ng paglapit sa akin, matutulad ang anak mo sa mga aswang na humarang sa inyo sa daan. Tay, ayoko po maging katulad nila. Gamutin niyo na po ako, Lolo Manuel. Nakikiusap po ako sa inyo. Ayaw mo pala maging aswang ka. Bakit ginawa mo ito? Bakit naglihim ka sa mga magulang mo? At kung kailan malala na at hindi mo na kaya ang sakit, ay saka mo lang sinabi sa mga magulang mo. Nako, kayo talaga mga bata kayo. Sarili nyo lang ang iniisip nyo. Pasensya na po, Lolo. Tay, hindi ko po akalaing aabot sa ganito ang ginawa kong paglilihim. Ano po bang dahilan ng pagkakaroon ng sugat ng anak ko, Lolo Manuel? May mga nakita na po kasi akong uod sa sugat niya. Natural na magkaroon lang talaga ng uod ng sugat niya. Dahil ang layunin nito ay unti-unting kainin ang mga laman niya. Tinaniman siya ng mutya ng mga aswang. Kaya hindi siya titigilan ng mga ito hanggat hindi nasisipsip ang dugo niya. Kailangan matanggal ang mutya sa sugat niya para mapigilan ang pagkalat ng hawa ng aswang sa buong katawan niya. Alos pagsakluban ng langit at lupa si Errol nang marinig ang sinabi ng matanda. Biglang nagtaasan ang mga balahibo niya sa katawan at ginapangan ng takot sa kanyang dibdib. Maya-maya pa
ay itinaas ng matanda ang kanyang damit at nanlalaki ang mga mata nito nang makita ang malaking sugat sa kanyang tiyan. Dali-dali itong nagdikdik ng palaspas, saka inilagay sa langis na ibinuhos naman sa kanyang sugat. Kasunod ang pagsindi nito ng tabako at binugahan ng usok ang kanyang sugat. Nawala ang sakit ng kanyang sugat at napalitan yon ng ginhawa sa kanyang pakiramdam. Nang muli niyang tinignan ang kanyang sugat, ay wala na ang mga uod na gumagapang. Namatay ang mga ito sa langis na ipinahid ng matanda. Nang maibalik na ng matanda ang kanyang damit, ay saka naman nagsalita ang nag-aalala niyang ama. Paano po matatanggal ang mutya ng aswang sa sugat ng anak ko, Lolo Manuel? Ngayon, ang magagawa ko lang ay pigilan ang sakit sa sugat niya. Kailangan niyang humanap ng kontra sa mutya. Isang mutya na magpapalabas sa mutyang nakabaon sa sugat niya. Lolo Manuel, ano po bang klaseng mutya? Ang mutya ng squirrel o ardilya. Kailangan mo makahanap ng mutya na kukontra sa mutya ng aswang. Pero, bakit naman nila tinaniman ng mutya ang anak ko? Saka ano po bang klaseng aswang ang mga umatake sa amin kanina? Sila mga nilalang na may kakayahang magpalit-palit ng anyo. Pero mas kilala sila sa pagpapalit ng anyo bilang isang kulay itim na ibon. Kung tawagin sila ay mga aswang na taknim o nilalang na mahilig magtanim ng kanilang mutya sa katawan ng biktima. Kailangan nilang balikan ang biktimang napagtaniman ng kanilang mutya upang patayin. Kumakain din sila ng mga hayop na 4 ang paa. Pero, bakit nga po kung tinaniman nila ng mutya, Lolo? Dahil ikaw ang natsyempuhan nila. Yun lang yun. Hindi naman sila namimili ng pagtataniman. Balak nilang hawaan ka ng pagiging aswang nila at pahirapan na rin dahil sa mga pansarili nilang dahilan. Kaya kailangan mo erol ng mutya ng squirrel bago ka pa matutong kumain ng tao o kaya naman ay mapatay nila. Paano po ako makakahanap ng mutya ng squirrel, Lolo? Sa pusod ng gubat ay merong isang pamilya ng mga squirrel o mas kilala sila sa tawag dito sa Palawan na ardilya. Mataas silang tumalon na parang lumilipad at may kakayahang magpalipat-lipat sa katawan ng mga puno. Kaya mahirap silang hulihin. Ang mutya ay hawak mismo ng pinakamatandang ardilya at binabantayan ng mga elementong nakatira sa gubat. Mag-iingat ka sa pagkuha dahil maaari ka mapahamak. Sa sandaling makuha mo na ang mutya, kailangan mo yun lunukin. Sa ganung paraan, unti-unting lalabas sa sugat mo ang kulay itim na bato na may mutya ng aswang. Lolo Manuel, sasamahan ko po ang anak ko. May sandata po bang may pantatapat sa mga nilalang na nagbabantay sa mutya ng ardilya? Oo, Roy. Pwede mo siyang samahan para makakuha ng mutya. Pero hindi mo siya pwedeng tulungan na harapin at kalabanin ang tagapagbantay nito. Isa siyang engkantadong usa o taong usa. Kaya nararapat na matalo ito ng mismong kukuha ng mutya. Tay, natatakot po ako. Baka mapahamak lang po ako dun. Kaya mo yan, anak. Kesa maging aswang ka habang buhay. Wala kang pagpipilian. Kailangan mong gumawa ng paraan para gumaling ka. Bukod pa ron, ay magtataglay ka ng kapangyarihang tatalo sa mga aswang na taknim. Ikaw ang magsisilbing banta sa kanilang buhay kung sakaling magtagumpay ka sa pagkuha ng mutya. Pansamantala lang ang pagkawala ng sakit sa sugat mo. Babalik din ang kirot niyan pagkalipas ng 2 araw. Kaya mas makabubuting ngayon pa lang pumunta na kagad kayo sa gubat na yon habang hindi pa natatapos ang oras para sa mga engkanto. Samantalahin nyo ang pagkakataong nasa mundo sila ng mga tao. Tumayo ang matanda at iniwan silang mag-ama na natitigilan. Bumundo ng kaba sa dibdib ni Errol dahil likas sa kanya ang pagiging matatakutin. Naniniwala naman siya sa mga engkanto pero ito rin ang mga nilalang na mas kinatatakutan niya kesa sa mga aswang. Nag-aalalang napahaplos ng palad ang kanyang ama sa likod niya. Kung pwede lang sana, anak. Ako na ang gagawa nito para sa iyo eh.
Pero dati nang naikwento sa akin ng lolo mo ang tungkol sa mutya ng mga ardilya. Marami na rin na sumubok na kumuha nito, pero lahat sila ay nabigo at nauwi sa kamatayan. Isa na nga ang lolo mo sa mga nasawi dahil binalak na niyang pumatay ng mga aswang sa baryong ito para sa katahimikan ng ating lugar. Pero tanging si Lolo Manuel lamang ang natira sa lahat na makapangyarihang manggagamot sa baryong ito. Alam niyo rin po pala ang tungkol sa mutya, Tay. Oo, anak. Kaya alam ko kung gaano ito kapanganib. Subalit naniniwala ako sa kakayahan mo, anak. Alam kong gagabayan ka ng Panginoon para magtagumpay ka sa pagsubok na ito. Maya-maya pa ay bumalik ang matanda. May dala itong lumang latigo. Inabot nito yon sa kanya, habang ang itak naman ay dala ng kanyang ama. Kung sakaling may humarang sa inyo sa daan, o di kaya naman ay mapalaban kayo sa mga engkantadong nagbabantay sa mga ardilya, may magagamit kayong panlaban sa kanila. Marami pong salamat sa tulong nyo, Lolo Manuel. Ay, nako, walang ano man yun, Roy. Para ano pat hindi ko kayo tulungan? Dito man lang baka ganti ako ng utang na loob sa iyong ama. Sasamahan ko naman kayo, kaya hindi kayo mahihirapang hanapin ang pusod ng kagubatan sa lagusan ng engkanto. Dala ang latigo at lumang gasera ng matanda ay sumugod sila sa kadiliman ng gabi. Sa pagkakataong yun ay abot langit ang panalangin ni Errol na sana ay magtagumpay sila sa pagkuha ng mutya. Nagpasalamat din siya dahil kahit paano ay nawala na rin ang pananakit ng kanyang sugat sa tiyan. Pagkalipas ng ilang oras na paglalakad ay narating nila ang pusod ng kagubatan. Tahimik at tanging ang liwanag lang ng sikat ng buwan ang nagsisilbi nilang tanglaw. Nakita niyang umupo si Lolo Manuel sa lupa sa katapat ng puno ng akasya. Nagsindi ito ng kandila at pinagdikit ang palad habang nakadikit yun sa noon ng matanda. Kasunod ang pagbulong sa hangin na parang taimtim itong nananalangin. Bigla nilang narinig ang malakas na alulong ng mga asong gubat at nagulat sila sa maraming aso na nakapalibot sa kanilang kinatatayuan habang pinapanood ang kanilang mga ginagawa. Magtatago muna kami ng iyong ama sa likod ng puno ng akasya. Ipakita mong hindi ka natatakot sa kanila. Huwag kang mag-alala, Errol. Tinawag ko lang ang mga asong gubat para magbigay ng palatandaan kapag nasa paligid na natin ang mga engkantong nagbabantay sa mutya ng ardilya. Hinahayaan nilang maglaro ang mga squirrel sa puno at malalaman mo lang kung sino nagtataglay ng mutya kapag nakita mo ang kanyang mga mata na nagre-reflect sa liwanag ng sikat ng buwan. Gamitin mo ang latigo para makuha ang kanyang atensyon. Nandito lang kami, anak, kung sakaling kailanganin mo ang tulong namin. Saktong pagpatay ng sindi ng kandila ang sabay-sabay na pag-alulong ng asong gubat. Lumakas ang hihip ng hangin, kasabay ang pagtigil din ng mga asong gubat sa pag-alulong. Palatandaan yon na nakalabas na sa lagusan ang mga engkantado, kasama ang mga ardilya. Napaatras siya ng akbang nang makita ang mga asong gubat na isa-isang umaalis sa kanyang harapan. Tila nararamdaman ng mga ito ang presensya ng mga engkanto. Errol, pakiramdaman mo lang ang paligid. Huwag kang matakot. Kailangan maging alisto ang mga mata mo dahil tinawag lamang sila ng orasyon ni Lolo Manuel. Hinigpitan ni Errol ang paghawak sa puluhan ng latigo, saka inilinga ang kanyang paningin sa paligid. Halos mabingi siya sa bilis ng tibok ng kanyang puso dahil sa takot. Maya-maya pa ay nakita niya ang mga ardilya na panayan lukso sa mga katawan ng puno. Papalapit din ang mga ito sa kanya na parabang gustong makipaglaro. Pero nagulat siya sa biglang paglitaw ng nakakatakot na nilalang. Kalahating tao at kalahating katawan ng usa ang engkantadong nagbabantay sa mutya ng ardilya. Hindi niya inaasahan na ganon ang muka ng elementong nakatira sa kabilang mundo. Tila nauunawaan ito kung ano ang sadya niya, kaya bigla siya nitong inatake ng sipa sa kanyang muka. Bumagsak siya sa lupa habang hindi nabibitiwan ang latigo. Napansin naman niya na pigil-pigil ni Lolo Manuel ang kanyang ama
para tulungan siya. Hindi ako makakapayag na matalo ako sa labang ito. Ayoko maging aswang, kaya kailangan ko lumaban para sa mutya. Hindi ko hahayaang manalo ang kasamaan sa kabutihan. Sa pagtayo naman ni Errol, ay napansin niyang papasugod sa kanya ang kulay itim na ardilya. Matatalas ang pangil nito na mukhang daga. Balak din ng mga ito na umatake sa kanya dahil parang nararamdaman ng mga ito ang kanyang binabalak. Sa paglukso ng ardilya para kalmutin siya sa muka, ay nagawa niya yung maiwasan. Subalit inatake naman siya ng taong usa. Tinamaan siya sa kanyang sugat sa tiyan, kaya't pasadsad siyang bumagsak sa lupa habang naluluwa ang mga mata dahil sa labis na sakit. Kaya lang, dumating si Mang Gabriel, ang halimaw na una nang umatake kay Errol. Saka lumabas ang kanyang ama sa pinagtataguan nito. Sinasabi ko na nga ba at tumingi kayo ng tulong kay Manuel. Balak niyong kontray ng mutya ko sa sugat ni Errol. Pues, hindi kayo magtatagumpay. Pipigilan ko kayo. Ang kapal ng mukha mo magpakita. Pagkatapos sa ginawa mo sa akin, ibabalik ko sa iyo ang kasamaan at mutyang pinagmamalaki mo. Ako mismo ang dudurog sa iyo, halimaw ka! Yun ay kung magtatagumpay kayo sa pagkuha sa mutya ng ardilya. Pagsisisiyan ninyong kinalaban niyo pa ako, ang dapat sa inyo ay mamatay. Ikaw ang dapat na mamatay! Pagsisisihan mo ginamit mo ang katawan ko para pagtaniman ng mutya mo. Aanihin mo ngayon ang lupit ng pagiganti ko. Ako ang magsisilbing banta sa lahi nyo at ako ang makakakuha sa mutya ng ardilya. Papatayin kita at uubusin ko mga lahi nyo. Halimaw ka! Kasama ang 5 alagad nitong aswang na taknim, sumugod ang mga ito sa kinaroroonan nilang mag-ama. Idinamay ng mga ito ang nakatayong engkantadong nagbabantay sa ardilya. Ang pinuno ng aswang ang unang sumugod kay Errol. Iwinasiwas nito ang kamay na may mahahabang kuko para sana ay kalmutin siya sa leeg. Subalit naiwasan niya yon at hinagupit niya ito ng kanyang latigo. Tinamaan ito sa leeg kaya't bumagsak ito ng pasadsad sa lupa, habang si Lolo Manuel naman ay nanatiling nakatago sa likod ng punong kahoy. Habang itinuturo sa kanya ang engkantadong abala sa pakikipaglaban sa alagad ni Mang Gabriel, nilapitan niya ito at tinulungan sa pag-atake sa mga alagad ng pinuno ng aswang. Habang ang matandang ardilya naman ay lumukso papunta sa kanyang kinatatayuan, maging ito ay umaatake sa kanya. Hanggang sa lumiwanag ang buong katawan ng engkanto at sa paghuni nito ng malakas, ay sabay-sabay na bumagsak ang mga aswang sa lupa. Tila nabingi ang mga ito at lumabas ang dugo sa mga mata at tenga. Naramdaman ni Errol ang pag-agos ng mainit na likido sa kanyang likod. Hinaplos niya yon. Ganon din ang mga dugong umaagos mula sa kanyang sugat sa tiyan. Napasulyap sa kanya ang engkanto. Tila lampasan ang tingin nito sa kanyang tiyan na parang nakikita nito ang kanyang sugat. Akma na sanang lalapit ito sa kanya nang mula sa likod ay biglang tumayo ang pinuno ng mga aswang para saksakin ng matulis nitong kuko ang likod ng taong usa. Mabilis siyang tumayo at hinagupit ng latigo ang kamay ng aswang. Kaya bago pa nito maisakatuparan ang gagawin sa engkantado, ay nailigtas na niya ito. Anak! Sa likod mo! Sa paglingon ni Errol ay sinalubong naman siya ng alagad ng taknim. Inatake siya sa kanyang braso para sana ay kagatin. Bumagsak siya sa lupa, pero bago yun, nailigtas din siya ng engkantadong usa. Habang ang pinuno ng aswang ay napupuluputan naman ng kanyang latigo sa kamay. Kaya hindi ito makagalaw habang nakahiga sa lupa. Dala ng matinding galit ni Mang Roy, nilapitan nito ang mga aswang na nakahiga sa lupa at isa-isang pinagtatataga ang mga ito sa leeg, pati sa pagtarak ng talim sa dibdib ng mga ito hanggang sa mamatay. Si Mang Gabriel naman ay kagad na tumakas nang mag-anyo itong isang maliit na ibon. Saka lang lumabas sa pinagtataguan si Lolo Manuel at mabilis na yumuko sa nakatayong taong usa. Ganon din ang ginawa ng kanyang ama. Pero lumapit ang nilalang kay Errol.
Hinawakan nito ang kanyang ulo, maging ang kanyang sugat sa tiyan. Pagkatapos ay humuni ito. Lumapit ang matandang Ardilla na may hawak na mutya. Sinabi nito na alam nitong ang kailangan lang niya ay ang mutya na kukontra sa kanyang sugat. Kaya nagulat siya nang ito mismo ang nag-abot sa kanya. Sinabi nitong ipapahiram lang nito ang mutya at kapag naisagawa na niya ang misyon, ay muli niyang ibabalik yon alang-alang sa katahimikan naman ng mundo ng mga engkanto. Kinuha niya ang kulay pulang bato, saka dinala niya sa kanyang bibig at nilunok. Muli niyang kinausap ang taong usa. Maraming salamat po sa tiwala. Makakaasa po kayong gagawin ko po ang misyon ng mutya upang hindi na kumalat ang malaking kaguluhan sa baryo namin. Patawarin niyo po kami kung nagambala namin ang pananahimik niyo. Ngumiti ito na nagpalabas naman ng malalagari nitong mga ngipin. Saka lang niya napansin na kulay berde ang mga mata ng taong usa, maging ang Ardilla na may hawak ng mutya. Sinabi ng engkantado na magtataglay ng lakas, bilis at taas sa pagtalon si Errol. Yun ang epekto ng mutya sa katawan niya, maliban sa pagtanggal ng mutya ng aswang na nakatanim sa kanyang sugat. Bago bumalik ang mga ito sa lagusan, ay hinawakan ng taong usa ang kanyang ulo bilang pagbibigay basbas at pasasalamat nito sa pagkakaligtas niya sa buhay nito. Tumanaw ito ng utang na loob sa kanya. Muntik na siyang makagawa ng masama alang-alang sa kanyang paggaling. Mabuti na lamang at likas sa kanya ang pagiging matulungin sa mga nilalang na kailangan ang tulong niya. At ang mga nangyari naman sa kanya ay isang patunay lang na hindi lahat ng tinutulungan ay mabuting tao. Katulad ng nangyari sa kanya ngayon na pagkatapos niyang tulungan ng ibon, ay siya pa ang inatake nito. Pagkatapos magpaalam ang taong usa, ay naglakad na sila papunta sa bahay ni Lolo Manuel. Masayang-masaya ang mga ito sa pagkakaroon niya ng mutya ng Ardilla. Bigla rin luminaw ang kanyang paningin, maging ang kanyang pakiramdam sa paligid. Gumaan din ang kanyang katawan at nawala ang iniinda niyang sakit sa tiyan. Hindi ko alam na magtatagumpay ka sa pagkuha ng mutya ng Ardilla. Ang pagpapakita lang pala ng kabutihan ang magiging sandata mo para magtagumpay ka. Hindi ako makapaniwala, anak, sa tapang na ipinakita mo kanina. Hindi ko naman po ito magagawa kung wala po ang tulong yung dalawa. Kaya lang, kasama ng mutya na ito ay ang isang misyon na kailangan kong ubusin ng masasamang nilalang sa baryong to. Ang hindi lang talaga malinaw sa akin, anak, ay kung bakit sa'yo itinanim ng aswang na yon ang iniingatan nilang mutya. Kung sakaling lumabas na ang mutya ng mga taknim sa sugat ng anak ko, ano na po mangyayari sa bato, Lolo Manuel? Mawawala ang kakayahan ng may-ari ng mutya na makapagpahilom ng kanilang sugat. Madali na siya mapapabagsak. At tungkol naman sa dahilan ng aswang kung bakit si Errol ang pinili, yun ang hindi ko masasagot sa ngayon. Hanggat hindi ako sigurado sa napapansin ko, ay hindi ako maaaring magbigay sa inyo ng mga puna. Sa ngayon, ay kailangan na muna ninyong umuwi sa inyong bahay. Kailangan ng lakas para sa pagtupad mo sa tungkulin bilang isang bagong tagapangalaga ng mutya ng Ardilla. Inihatid muna ng mag-ama si Lolo Manuel sa bahay nito bago sila naglakad pa uwi sa tahanan nila. Ilang oras din ang ginugol nila sa paglalakad bago nakarating sa kanilang bahay. Nadatnan nilang nakatayo ang kanyang ina sa pintuan ng kanilang balkonahe. Pabalik-balik ito sa paglalakad at bakas sa mukha nito ang labis na pag-aalala. Nang makita sila nito, ay tumakbo itong papalapit kay Errol at mahigpit na yumakap sa kanya. Diyos ko! Ang akala ko ay kung ano na nangyari sa inyong dalawa. Bakit ba ang tagal-tagal ninyong umuwi? Kumusta na ang anak natin, Roy? Ligtas na siya. Nalaman kong aswang ang ibon na nanakit sa kanya. Nasa katawan pa rin niya ang mutya ng aswang. Ano ka mo? Mutya ng aswang? Tsaka teka, bakit may mga sugat kayo? Pumasok na muna tayo sa loob ng bahay, Lena. Pagod kami ng anak mo. Saka ko na lamang ikikwento sa'yo mga nangyari sa amin.
Nauna nang pumasok sa loob ng bahay si Mang Roy, habang naiwan naman silang mag-ina. Habang si Errol naman ay mahigpit na hinawakan ang latigong nasa kamay. Inalalayan siya ng kanyang ina na pumasok sa loob ng kanilang bahay hanggang sa kanyang silid. Sige na anak, magpahinga ka na muna. At bukas na lamang natin pag-usapan ang mga nangyari sa inyo ng iyong ama. Saka ito lumabas sa kanyang kwarto habang maingat na isinasara ang kanyang pinto. Maya-maya pa ay narinig niya ang mahinang yabag ng paa ng kanyang ina papalayo sa kanyang silid. Bigla niyang naramdaman ng pagod at antok, kaya naman inihiga na niya ang kanyang katawan sa katre. Itinago niya ang latigo sa ilalim ng kanyang unan, saka mariing ipinikit ang kanyang mga mata. Hindi na malayan ni Errol na nakatulog siyang nakalaylay ang kanyang mga paa sa katre. Kinabukasan ay nagising siya sa mahinang boses ng kanyang ina sa labas ng kanyang silid. Tila may kaaway ito sa labas. Dahan-dahang iminulat ni Errol ang kanyang mga mata at nagulat siyang mataas na ang araw nang tumingin siya sa bintana. Bumangon siya sa kanyang higaan at pinakinggan ang boses ng kanyang ina. Sanay na siya sa araw-araw na pag-aaway ng kanyang mga magulang, pero ibang boses ang naririnig niyang kausap ng kanyang ina. Anong ginagawa mo rito? Ang kapal ng mukha mong tumuntong sa pamamahay ko pagkatapos ng mga ginawa mo. Bakit? Masama bang bisitahin ang babaeng mahalaga sa buhay ko? Tumigil ka. Makakaalis ka na. Bago ka pa maabutan ng asawa ko at marinig ka ng anak ko. Hindi pa ba sapat sa'yo na sinira mo na ang buhay ko? Pati ba naman kami mag-asawa ay guguluhin mo pa? Umalis ka na at huwag ka na magpapakita sa akin kahit kailan. Hindi ako makakapayag na ipagtabuyan mo na lang ako ng basta. Babawiin kita sa lalaking ipinalit mo sa akin. Anong ipinalit ang sinasabi mo? Kahit na kailan, hindi naging tayo. Walang tayo. Kaya yan ang itatakbo sa isip mo. Igilan mo na ang panggugulo sa amin. Tahimik na ang buhay ko. Pwes, hindi mo mararanasan ang katahimikan sinasabi mo, Lena. Gagawin kong miserable ang buhay mo. Huwag mong hintayin na may mangyaring masama sa asawa at anak mo. Kaya bibigyan pa kita ng pagkakataong mamili. Sumama ka sa akin, kapalit ng buhay na mag-ama mo. Subukan mo na nasaktan ang mag-ama ko. Lalong-lalo na ang anak ko. At pagsisisihan mo ang gagawin mo. Isinusumpa ko yan. Ako mismo ang papatay sa'yo. Hindi na ako natatakot sa banta mo, Lena. Tandaan mo ang sinabi ko. Alam mong hindi ako nagbibiro. Aking ka lang at wala nang ibang makikinabang sa'yo. Hindi mo ako pag-aaring hayop ka. Umalis ka na sa harapan ko. Dahil kung hindi, sisigaw ako at ipapahuli kita sa mga pulis. Kapag hindi ka pa tumigil sa panggugulo sa akin, gagawin ko ring miserable ang buhay mo. Babalik ako, Lena. At sa akin ka rin babagsak. Halos manginig ang katawan ni Errol dahil sa palitan ng salita ng kanyang ina at ng lalaking kausap nito. Hindi alam ni Errol na may pinagdadaanan palang ganun ang kanyang ina. Napasilip siya sa siwang ng kanyang pintuan at sakto yun na nakita niya ang lalaking balbas sarado at nakakatakot ang itsura na parang hindi papahuli ng buhay. Bago ito lumabas ng pintuan ay nag-iwan pa ito ng nakakatakot na pagngisi habang nakatingin sa kanyang ina. Mabilis niyang nahila ang pinto ng kanyang silid at hinabol niya ang kakaalis lang na lalaki, pero pinigilan siya ng kanyang ina. Hinawakan siya nito sa kanyang braso. Anak, huwag mong sasabihin sa tatay mo mga narinig mo kanina, ha? Nay, sino po ang taong yun? Dati ko siyang manliligaw at nagbayad ng malaking halaga sa mga magulang ko para pakasalan ko siya. Pero hindi ko siya mahal, anak. Tumakas ako sa bahay ng mga magulang ko at lumayo sa kanya. Hindi ko naman akalaing masusumpungan niya ako rito para manggulo. Kailangan malaman po ito ni tatay. Hindi niyo dapat na inililihim to sa kanya. Nagbanta po siya, Nay, at natatakot po ko na baka kung anong gawin niya sa inyo at sa ama ko. Nangihinang napasalampak ng upo ang kanyang ina sa mahabang bangko na gawa sa kahoy.
Napapasabunot ito sa buhok habang napapahagulgol ng iyak. Ramdam na ramdam niya ang bigat at takot sa nanginginig nitong boses. Kaya naman, nayakap na lamang niya ito ng mahigpit. Nay, huwag po kayo mag-alala. Nandito lang po ako. Sige, kung ayaw niyo pong sabihin kay tatay ang tungkol sa taong yun, kayo po ang bahala. Pero sana po, Nay, ipagtapat niyo na po kay tatay ang tungkol sa lalaking yun. Buhay na po natin na nakataya rito. Lalo pa, at sa nakikita ko po sa kanyang muka, na hindi po siya nagbibiro sa banta niya na yun. Alam ko, anak, at napatunayan ko na yon. Kaya nga natatakot ako sa gagawin niya. Diyos ko, hindi ko na alam ang gagawin ko, anak. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Errol bago niya iniwan ang kanyang ina. Buong araw na inabala ni Errol ang kanyang sarili sa pagsasanay ng palihim gamit ang kanyang mutya at latigo. Maya-maya pa ay nakaramdam naman siya ng pananakit ng kanyang sugat. Itinaas niya ang kanyang damit pang itaas at gano'n na lamang ang gulat niya nang bumagsak sa lupa ang kulay itim na bilog na bato. Dinampot niya yon sa lupa at pinagmasdan. Nakakunot ang kanyang noo nang sipatin yon sa sikat ng araw. Bigla niyang naitago ang mutya nang meron siyang narinig na pag-angil ng aso sa kanyang likuran. Kahit may presensya ng araw, ay biglang lumitaw ang 4 na asong gubat na may mapupulang mga mata. Nakatingin ang mga ito sa kamay niyang may tangan ng mutya ng aswang. Tumutulo ang mga laway nito habang nakangising nakalabas ang malalagari nitong mga ngipin. Inilinga niya ang kanyang paningin sa paligid. Napansin niya, siya lang at ang 4 na asong gubat lang ang naroroon at wala ang pinuno ng mga ito. Anong kailangan nyo, ha? Ito ba? Sige, kunin nyo kung kaya nyo. Tamang-tama to. Nagsasanay ako ngayon. Baka kayo ang pagpraktisan ko. Idinaan ni Errol sa pagyayabang upang hindi mahalata ng mga ito na kinakabahan siya ng mga sandaling yun. Lalo pa at malalaki ang kanyang kalaban. Bigla niyang naramdaman ang pag-iinit ng kanyang buong katawan. Saktong pagsugod ng mga ito ang pagtalon niya ng mataas. Hinagupit niya ang kulay itim na asong gubat ng kanyang latigo. Tinamaan ito sa leeg, kaya't bumagsak ito ng pasadsad sa lupa. Habang ang 3 pang kulay itim na asong gubat ay sabay-sabay namang sumugod sa kanyang kinatatayuan. Bigla siyang kumilos ng mabilis. Maging siya ay hindi makapaniwalang naiiwasan niya ang pag-atake ng mga asong gubat. Sinamantala niya ang pagkakataon. Mabilis niyang hinagupit ang mga ito ng kanyang latigo. Tinamaan niya ang 2 asong gubat sa likod at nagulat siya sa biglang paggapang ng sugat nito sa katawan hanggang sa matunaw ito sa lupa na parang nasusunog. Ganon din ang nangyari sa una niyang nakalabang asong gubat hanggang sa isa na lang ang natitira. Ano, ha? Lalaban ka pa ba, asong bangaw? Pagkatapos kong tunawin ng mga kasama mo, bumalik ka na sa kuta nyo at hinahamon ko ang pinuno mo. Hindi ba't ito naman ang gusto niya? Pakisabi sa kanya na nagkamali siya ng pinagtaniman ng mutya dahil ito mismo ang gagamitin ko para mapatay siya. Mahina na ang pinuno mo, kaya kung mahal mo pa ang buhay mo, umalis ka na at magpakalayo-layo. Ipinakita niya ang kanyang galit sa pamamagitan ng paghagupit niya ng latigo sa lupa. Napaatras ang natitirang asong gubat dahil sa takot. Saka ito kumaripas ng takbo papalayo sa kanya, habang bahag ang buntot. Nahabol niya ng tanaw ang papalayong asong gubat at muling sumagi sa isip niya ang ginawa niyang paghahamon sa pinuno ng mga ito. Nakarating yun sa kanyang ama, kaya galit na galit itong pinagsabihan siya. Gabi yun at nadatnan siya nitong naghahanda ng mga sandata para lumaban sa mga aswang. Alam niyang ang kanyang ina ang nagsabi dito sa balak niyang gawin. Pambihira! Talaga ba nagpapakamatay ka na, ha, Errol? Ikaw pa mismo naghamon sa mga aswang na taknim para sa isang labanan na ikaw lang mag-isa ang haharap. Hindi na po ako makapaghintay, tay. Nakalimutan na po ba ninyo na ito po ang misyon ng mutya na nasa katawan ko kapalit po ng paggaling ko? Nasa kamay ko na rin po ang kanilang mutya.
Kaya kahit hindi ko po sila hamunin ng away, susugod pa rin po sila rito para kunin sa mga kamay ko ang mutya. Pero kailangan mo pa ng konting panahon para magsanay, anak. Kulang pa ang kakayahan mo para labanan ang pinuno nila. May tiwala po kung hindi po ako pababayaan ng Panginoong Diyos, Tay. Marami na po silang napapatay. Panahon na po para tapusin na ang kanilang kasamaan. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid at pumasok ang kanyang ina. Bakas sa mukha ni Aling Lena ang pag-aalala para sa anak. Samantalang si Mang Roy naman ay halata ang pagtitimpi ng galit sa ginawa ni Errol. Hindi. Hindi ako makakapayag na gawin mo mag-isa ito. Mapapahamak ka, anak. Meron ba kayong lihim na mag-ama na hindi sinasabi sa akin? Huwag ka na makialam dito, Lena. At bakit hindi ako makikialam, Roy? Dinig na dinig ko sa labas ang pagtatalo niyo mag-ama tungkol sa mutya ng aswang. Roy, umalis na lang tayo rito at kalimutan ninyo ang misyon. Nay, hindi po pwede. Kahit saan po tayo magpunta, masusundan nila tayo at patuloy lamang silang papatay ng mga inosenteng tao. Haharapin ko po ito dahil ito po ang nagligtas sa buhay ko. Hindi po ako natatakot mamatay kung alam ko naman pong nasa panig ako ng kabutihan. Matigas talaga ang ulo mong bata ka. Kapag may naisip ka, yun na talaga ang gagawin mo. Hindi mo man lang iniisip ang mararamdaman naming mga magulang mo. Kung hindi ko naman po ito gagawin, Tay, sila rin po ang susugod dito para patayin tayong lahat. Hindi na natapos ang iba pang sasabihin ni Errol nang bigla niyang naramdaman ang pag-iinit ng kanyang katawan. Indikasyon yun na nasa paligid na ng kanilang bahay ang mga aswang na taknim. Napansin ng kanyang ama ang bigla niyang pagtayo at paglapit sa bintana. Sumunod dito sa kanya at gano'n na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Errol nang makita ang pangkat ng mga aswang habang nakatayo sa labas ng kanilang bakuran. Pero ang mas ikinagulat pa ni Errol, ang lalaking nakatayo sa unahan ng mga alagad nito. Hindi siya maaaring magkamali. Ito ang lalaking bumisita at nagbanta pa sa kanyang ina. Nag-aalalang napatingin si Errol sa kinatatayuan ng kanyang ina. Kaya naman, lumapit ito at tumingin din sa mga nilalang na nasa labas. Diyos ko po, si Gabriel! Kailan pa nakarating ang hayop na yan sa baryo natin? Kung ganun po, Tay, kilala niyo po ang taong yan? Oo, anak. At hindi ko akalaing siya pala ang pinuno ng mga aswang. Ang totoo ay nagpunta siya rito at pinagbantaan niya ako, Roy. Patawarin mo ko kung inilihim ko to sa'yo. Hindi ko alam na siya pala ang pinuno ng mga aswang. Huwag kang mag-alala, Lena. Hindi ko hahayaan na magtagumpay ang hayop na yan. Nasaktan tayo. Kaya pala, ganun na lamang ang galit niya sa akin. Ilabas niyo na ang hambog na batang yan. Pinatay niya ang mga alagad ko. Ngayon naman, hinahamon niya ako. Ako na mismo lumapit sa inyo. Pagmasdan mo, Lena, ang gagawin ko sa pinagmamalaki mong pamilya. Hindi ka magtatagumpay, hayop ka! Pinasahan mo ako ng mutya. Ngayon naman, bawiin niyo sa akin kung kaya mo! Anak, huwag mong gawin ito. Tumakas na tayo. Sa palagay ko, ay tama ang anak mo, Lena. Walang mangyayari kung patuloy tayong tatakas para lumayo sa kanya. Lalaban na kami ng anak mo. Yun na lang ang tanging paraan. Roy, nakikiusap ako. Umalis na tayo. Tumakas na lang tayo at magpakalayo-layo. Alam mo kung ano ang dahilan. Ayokong dumating ang oras na pareho natin pagsisihan ito. Tumigil na po kayo, Nay. Nakapagpasya na po kami ni Tatay. Ito na po ang tamang pagkakataon para maisagawa ang misyon. Hindi na hinintay ni Errol na pigilan pa siya ng kanyang ina. Mabilis siyang lumukso sa bintana at hinarap ang mga nakatayong aswang na taknim. Paglapat ng kanyang paa sa lupa at paglatag niya ng kanyang latigo ay kitang-kita niya kung paanong nagbago ang anyo ni Mang Gabriel. Naging isang ibon ito at agad na lumipad para atakihin sila. Hinagupit niya ito sa ere, subalit bigla siyang bumagsak sa lupa
nang atakihin siya ng 2 kulay puting asong gubat. Akma na sana siyang kakagatin sa katawan nang biglang lumukso ang kanyang ama sa paanan niya at walang pag-aalinlangan na tinaga nito ang mga asong gubat. Tinamaan ang aso sa likod at bumagsak ito. Kaya naman, mabilis na bumangon si Errol at parang walang nangyari na nagawa niyang maakyat ang puno. Pinilit niyang abutin ang lumilipad na ibon na si Mang Gabriel. Mabilis nitong naiiwasan ang mga paghagupit niya ng latigo hanggang sa bumaba ito sa lupa at nagbalik sa anyo ng pagiging tao. Ibalik mo sa akin ang mutya ko! Bakit? Natatakot ka ba? Na baka kapag nasugatan ka, ay hindi mo na kayang pagalingin ang sarili mo? Ibalik mo sa akin ang mutya kung ayaw mong patayin ko sa harapan mo ang ama mo! Anong ginawa sa'yo ng nanay kong masama at kailangan mo siyang pagbantaan? Narinig kitang kausap siya at sa tono ng pananalita mo, para kang hindi lalaki. Para kang bata na nagbabanta sa kalaro nito. Tama na! Tumigil ka na! Wala kang alam. Kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, pagpipira-pirasuhin ko ang katawan mo at ipapakain kita sa mga alagad ko! Ginagawa yan, hindi sinasabi. Bakit hindi ka lumapit? Agawin mo sa mga kamay ko, mutya. Akala mo ba natatakot pa ako sa'yo? Ikaw ang dapat na matakot sa akin ngayon. Inilabas ni Errol ang kulay itim na bato ng mutya sa kanyang bulsa. Kaya mas lalong naging agresibo ang pagsugod nito sa kanya. Habang ang kanya namang ina ay panay ang sigaw sa bintana. Takot na takot itong humihingi ng tulong sa mga kapitbahay. Kaya lang, walang gustong makialam. Lahat sila ay takot sa mga aswang. Naramdaman ni Errol ang pagtama ng kamao ni Mang Gabriel sa kanyang muka. Ngunit hindi siya natinag. Sa halip, mataas siyang tumalon at hinagupit niya ng latigo ang ulo nito. Pagbagsak niya sa lupa, ay natumba rin ito sa lupa habang namimilipit sa sakit. Nasugatan ito sa ulo, kaya hindi kagad ito nakabangon. Akma na sanang lalapitan niya ito, pero nakita niya ang kanyang ama na pinagtutulungan ng mga asong gubat. Kaya't lumapit siya sa mga ito at pinaghahagupit niya yon ng kanyang latigo. Bumagsak ang mga kalaban sa lupa. Sa kanya inalalayang tumayo si Mang Roy at dinala sa ligtas na lugar. Ang mga asong gubat ay unti-unting bumalik sa pagiging tao. Nilapitan ni Errol ang isang lalaking may sugat sa dibdib dahil sa tama ng itak ng kanyang ama. Pagmasdan mo kung anong gagawin ko sa mga tauhan mo, Mang Gabriel. Pakinggan mo ang kanilang pagsigaw. Dinukot ng daliri ni Errol ang dating sugat sa dibdib ng aswang, kaya't napasigaw ito sa sobrang sakit, habang nakahiga pa rin ang pinuno ng aswang. Mabilis itong tumayo at sumugod kay Errol. Galit na galit itong lumapit sabay atake gamit ang matutulis nitong mga kuko. Kaya lang, biglang lumiwanag ang buong katawan ni Errol. Epekto yon ng kanyang mutya sa katawan. Nasilaw ito sa liwanag, kaya't napataklob ito ng mga mata. Sinamantala niya ang pagkakataon na yon. Paulit-ulit niya itong inundayan ng suntok sa tiyan hanggang sa muli itong natumba, pasadsad sa lupa. Errol anak, tama na yan. Huwag kayong magpatayan. Bakit niyo po ba akong pinipigilan, Nay? Muntik na po niya akong patayin. Inilipat din niya sa akin ang mutya niya. Tapos sasabihin niyo huwag ko siyang patayin. Ang dapat po sa kanya ay burahin na sa mundo. Malakas lang ang loob mo dahil nasa katawan mo mutya ng ardilya. Babawiin ko yan at papatayin kita sa harapan ng nanay mo. Dala ng takot ay dali-daling bumaba ng hagdan ang kanyang ina at lumapit sa kanilang dalawa. Habang si Mang Roy naman ay nakasandal sa dingding ng bahay nila. Tumutulo ang dugo nito sa lupa habang tinatakluban ng palad ang sugat nito sa dibdib. Dahil sa nakita ay mas lalong bumugso ang galit niya sa dibdib. Nakita niyo po bang ginawa niya sa tatay ko, Nay? Umalis na kayo rito! Huwag niyo akong pigilan! Sinamantala ni Mang Gabriel ang pagkakataon at patakbo itong sumugod kay Errol. Nakalitaw ang pangil nito. Nakakagatin sana sa leeg ang binatilyo. Subalit malakas na sumigaw
si Aling Lena. Wag! Wag, Gabriel! Wag mong saktan ang anak mo! Huminto sa pagtakbo si Mang Gabriel at nakakunot ang noo na napatingin sa muka ni Aling Lena, habang si Errol naman ay nakaawang ang bibig na hinintay ang iba pang sasabihin ng kanyang ina. Nakikiusap ako, Gabriel. Itigil mo na ito. Hindi na ako babalik sa'yo. Hindi ikaw ang mahal ko. Huwag mong saktan ang anak ko. Hindi pa ba sapat sa'yo na sinira mo ang buhay ko? Teka, Lena. Paanong nangyaring anak ko siya? Sumagot ka. Nagbunga ang kahayupan mo sa akin. Nagbunga ang pang-aabuso mo ng gabing yon. At si Roy ang sumalo sa kahihiyan at responsibilidad mo bilang isang ama. Lumayo na ako dahil gusto kong lumayo sa kasamaan mo. Pagkatapos, natuntun mo kami para lang muling guluhin ang buhay ko. Hindi totoo yan. Nagsisinungaling ka lang para hindi ko siya paslangin. Pagmasdan mo ang kanyang mga mata, ang kanyang labi. Sinong nakikita mo? Sumagot ka! Hindi ka ba nagtataka na mabilis mong naitanim sa kanyang mutya mo bilang aswang? Dahil kadugo mo siya. Anak mo siya, Gabriel. Sariling dugot laman. Hindi, Nay. Hindi ko siya ama. Wala akong dugong aswang. Hindi ka nahahawaan ng pagiging aswang, anak. Dahil likas na sa dugo mo ang pagdaloy ng pagiging aswang mula sa iyong ama. Pero iba ka sa kanya, anak. Dahil lumaki kang mabuting tao, pinalaki ka ng iyong ama na may mabuting puso. Pero siya, sagad sa impyerno ang kasamaan niya. Nagmahal lang ako, Lena. Kaya ako yung nagawa sa'yo. Kaya ako naging masama. Pero hindi ko kayang patayin ang sarili kong anak. Sinabi ko naman sa iyo, di ba? Pagsisisihan mo ito kung napatay mo ang iyong anak. Subalit huli na ang lahat para itama ang pagkakamali. Dahil may paniniwala ang mga aswang na taknim na kung sino man ang tataniman ng mutya ng aswang ay kailangan mamatay sa kamay nila at maiinom ang sariwa nitong dugo. Tumayo ang mga aswang na nakahandusay sa lupa. Ganon din ang iba pang nagtatagong aswang sa likod ng mga puno. Napaatras si Errol sa dami ng aswang na lumitaw sa kanilang harapan. Nay, alalayan niyo po si tatay papasok sa bahay natin. Ako po ang haharap sa kanila. At hindi ko patatawarin ang pinuno nila. Kahit siya pa ang tunay kong ama. Anak, wag. Nakikiusap ako. Huwag niyo na po akong pigilan, Nay. Ginahasa lamang kayo ng demonyong yan. Kaya naging anak niyo ako. Pero kailanman ay hindi ko siya matatanggap na ama. Ang dapat sa kanya ay magdusa at mamatay. Mag-iingat ka, anak. Hindi kita pipigilan sa desisyon mo. Dahil kahit ako nasa katayuan mo, papatayin ko ang demonyong yan dahil sa pagsira niya sa buhay ni Lena. Tumigil na kayo, parang awa niyo na. Huwag kayong magpatalo sa tawag ng galit sa dibdib niyo. Errol, anak, huwag mo itong gawin kung ayaw mo magsisi sa huli. Tama na. Alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko. At hindi ko sinasadya yun, anak. Patawarin mo ko. Hindi ko alam na anak kita. Hindi mo ako anak, demonyo ka. At lalong hindi kita ama. Hinintay ni Errol na pumasok ang kanyang ama sa loob ng kanilang bahay. Bago niya hinarap ang mga aswang, siya ang unang lumapit sa asong gubat na nakatayo sa likuran ng kanyang ama. Pasugod ang mga ito para umatake sa kanya. Sa paghagupit niya ng kanyang latigo ay nagulat siya sa pagbabago ng kanyang anyo. Tinubuan siya ng mga balahibo sa kanyang katawan hanggang sa magmukha na siyang ardilya o squirrel. Kaagad siyang lumukso sa katawan ng puno. Sabay talon siya sa mga kalaban sa likod ng kanyang ama. Pero sadyang may angking bilis ang kalaban. Nagawa nitong mailagan ng unang pag-atake niya. Sinakmal siya ng kulay itim na asong gubat sa kanyang braso. Katindi ng kagat nito sa kanyang braso
ay ramdam na ramdam niya ang malakas na pagsipsip nito sa kanyang dugo. Napasigaw siya sa matinding sakit, kasabay ng pagganti niya ng kagat sa braso nito, hindi para inumin ang dugo, kundi para matanggal ang bibig nito sa balat niya. Nabitiwan niya ang latigo at bumagsak yon sa lupa. Nagulat pa siya sa biglang pagsigaw ni Mang Gabriel. Layuan niyo ang anak ko! Pero imbis na makinig ang mga tauhan nito sa pag-atake sa kanya, ay mas lalo lamang ang mga ito na naging agresibo. Hindi na ito nakikinig sa kanyang ama, kaya naman isa-isang kinagat nito ang sariling tauhan. Iniligtas siya ng kanyang ama. Maya-maya pa ay bumalik ang kanyang ina. May dala itong asin at sinabuyan ang mga asong gubat, kasabay ng pagliwanag ng buong katawan ni Errol. Napaso ang mga aswang sa kanyang liwanag, kasama ang kanyang ama na bumagsak sa lupa. Ang ibang may mga sugat sa katawan ay nagkikikisay na parang hindi kinaya ang epekto ng mutya ng ardilya. Patawarin mo ko, anak. Napakasama kong ama. Hindi ko alam. Anak, alam mong hindi kita magagawang saktan. At pagkatapos, ako pa naging dahilan kung bakit kanila gustong patayin. Walang salitang gustong lumabas sa bibig ni Errol. Dahil hanggang sa mga sandaling yun, ay naguguluhan pa rin siya sa bilis ng pangyayari. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya. Kailangan umalis na kayo sa lugar na ito, Errol. Isama mo ang iyong ina. Pati na ang iyong amang si Roy. Kumilos na kayo. Nakikiusap ako. Bilisan niyo na. Tumakas na kayo. Biglang namutla ang muka ni Mang Gabriel nang mapansin ang paglaki ng sugat nito sa dibdib. Pinilit nitong tumayo habang nakaharang sa kanyang unahan. Nakaharap ito sa sariling alagad. Parang may kirot sa kanyang puso nang maintindihan niya kung ano ang ibig nitong sabihin. Parang alam niya ang gagawin nito. Bilisan niyo! Marami pa silang paparating para bawiin ang mutya. Patawarin mo ko, anak, sa mga nagawa ko. Sa pagkakataong yun ay biglang tumulo ang kanyang luha mula sa kanyang mga mata. Hindi niya alam na may pagbabago pa pala sa isang uri ng aswang na katulad ng kanyang ama. At kahit hindi ito tumitingin sa kanya, alam niyang pumapatak ang luha nito sa mga mata habang nakatayo at nakatingin sa madilim na bahagi ng kakahuyan. Tay, pwede ko ba kayong mayakap? Natigilan si Mang Gabriel. Mabilis itong humarap sa kanya at iniilang hakbang lang ang mga paa na napayakap sa kanya. Humagulgol ito ng iyak habang nagpapasalamat at humihingi pa rin ng tawad. Mahigpit yun na parang yun na ang huli nilang pagkikita. Nang bumitaw ito sa kanya at takma ng tatalikod, inabot niya rito ang mutya. Tay, sa tingin ko po ay mas kakailanganin niyo to. Tara na po, sumama na po kayo sa amin. Huwag na ninyo akong intindihin. Anak, patawarin mo si tatay ha. Nagpatalo ko sa tukso ng kamunduan. Kaya imbis na humingi ng tawad sa iyong ina, ay ginulo ko pa siya. Pangako, babawi ako sa inyo. At ikaw na ang bahalang humingi ng tawad kay Roy at sa nanay mo. Huwag mong sabihin yan, Gabriel. Matagal na kitang napatawad. At huwag mong iiwan ang anak mo. Kailangan ka pa niya. Hindi ka mamamatay. Lena, sa dami na nagawa kong kasalanan, wala nang puwang para sa akin ang mabuhay sa mundong ito. Huwag mong sabihin yan. Sumama ka na sa amin. Mukhang huli na ang lahat para tumakas, Lena. Nandito na mga kauri ko. Sinundan ni Errol ng tingin ng kanyang ama sa likod ni Aling Lena. Isa-isang nagsilabasan mula sa kakahuyan ang mga nilalang na may nakakatakot na itsura. Para itong mga aso na ikinakaskas pa ang kaliwang paa habang nakangising nakatitig sa kanila. Huwag kayong mag-alala.
Ako ang harap sa kanila. Nakikiusap ako. Sige na, tumakas na kayo rito. Magsasalita pa sana si Errol para pigilan ng ama, pero sumugod na ito sa mga halimaw na nakatayo sa harapan nila habang paika-ika sa paglalakad. Tay! Bumalik ka! Huwag mo tong gawin! Nakikiusap ako, Tay! Pagkasabi nun ni Errol, ay biglang nagpalit ng anyo si Mang Gabriel bilang isang nakakatakot na aswang. Sabay lingon sa kanyang anak. Anak, Lena, Roy, patawarin niyo ako sa mga nagawa ko sa inyo. Kitang-kita ni Errol kung paanong nakipagpambuno ang ama sa mga halimaw. Nang una ay akala ng mga kalaban ay kakampi pa ito, pero gumawa ng hakbang ang kanyang ama para pigilan ito. Kinagat nito ang sariling alagad. Hindi ko maaaring pabayaan si Tatay, Nay! Pumasok kayo sa loob ng kubo! Samahan niyo po si Tatay! Walang mangyayaring masama sa amin ni Tatay Gabriel! Ngunit paano ka, anak? Ililigtas ko po si Tatay. Kahit na anong mangyari, ama ko pa rin siya kahit pagbali-baliktarin man ang mundo. Ibubuwis niya ang kanyang buhay para sa atin. Sapat na pong patunay yun na totoo ang paghingi niya ng tawad. Patakbong sumugod si Errol papunta sa mga nagkakagulong mga asong gubat. Bawat hagupit niya ng kanyang latigo sa mga ito ay isa-isang bumabagsak ang mga kalaban sa lupa, habang ang kanyang ama naman ay mahusay rin na nakikipaglaban sa sarili nitong mga alagad. Magkakasunod na paggagupit ng kanyang latigo ang ginawa niya sa mga nilalang na umaatake sa kanila. Lahat ng tamaan ng kanyang sandata ay bumubula ang bibig na parang nalalason at natutunaw na parang nauupos na kandila. Dala ng matinding emosyon ay isa-isang nilalapitan ni Errol ang mga nakabulagtang katawan ng mga halimaw. Pinagsasasaksak pa niya sa katawan gamit ang kanyang matutulis na kuko. Tuluyan na ngang naging isang ganap na aswang si Errol. Nagmistula siyang taong ardilya sa kanyang anyo dahil sa mutya. Bawat pag-atake niya ay tinutulungan siya ng kanyang ama. Sakto naman ang pagdating ni Lolo Manuel. Kasama nito ang kanyang amang si Mang Roy at ang kanyang inang si Aling Lena. Bigla din nilang narinig ang pagsigaw ng mga taong bayan na may mga dalang mga kahoy at ang iba naman ay may dalang mga itak. Sinugod na mga ito ang mga aswang na taknim. Mabuti na lamang at nagawa nilang makabalik sa dati nilang anyo bago pa man makita sila ng taong bayan. Tatay Gabriel, maraming salamat po sa tulong niyo. Ako ang dapat na magpasalamat sa iyo, anak. Tinulungan mo ko magbago. Kailangan ko nang umalis. Babalik na ako sa lugar namin ng nanay mo. Gabriel, maraming salamat. Maraming salamat sa iyo. Ako ang dapat na magpasalamat sa iyo, Lena. Lalong-lalo na sa iyo, Roy. Maswerte si Lena at ikaw ang kanyang pinakasalan. At ikaw naman, Errol, ipagpatuloy mo lang ang pagtulong sa iyo kapwa. Sana'y palagi mong tatandaan na kahit wala ako sa tabi mo, mananatili kang laman ng puso ko. Salamat sa pagtanggap sa akin bilang ama mo. Paalam. Nang maubos ng taong bayan ang mga aswang, ay sinamahan naman sila ni Lolo Manuel para bumalik sa pusod ng kagubatan. Katulad ng kanilang napagkasunduan, muling ibinalik ni Errol ang mutya ng ardilya. Maaaring walang halos ginampanan ang kanyang mutya sa katawan, pero naging daan yon para lumiwanag ang isip ng kanyang ama. Nakamit nito ang kapatawaran at nagawang itama ang pagkakamaling nagawa sa kanilang mag-ina. Masayang tinanggap ng taong usa ang kanyang mutya. Pagkatapos ay may iniabot ito sa kanya, isang buhay na ardilya o squirrel. Sinabi nitong alagaan niyang mabuti ang ardilya dahil may kakayahan daw itong pumigil sa paglabas ng kanyang tunay na anyo bilang isang aswang. Isa raw yung pabuya sa ginawa niyang pagtupad
sa kanyang pangako. Kung ganun po una pa lang, ay alam ni ninyong isa akong aswang? Tumango-tango ang taong usa at sinabi nitong hindi lahat ng aswang ay masama. May karapatan pa rin silang mabuhay at tulungang hindi maging masamang nilalang. Hindi ko akalaing sa kauna-una ang pagkakataon ay nagkamali ako sa iyo, Errol. Akala ko ay dahil sa mutya, kaya ka may hawa ng aswang. Yung pala ay talagang nananalaytay sa mga ugat mo, ang pagiging aswang. Wala pa rin naman nagbago. Siya pa rin ang anak ko, Lolo Manuel. Sobra siyang nagpapasalamat sa pagtanggap sa kanya ni Mang Roy bilang isang anak. Kahit na hindi niya ito totoong ama. Kahit na kailan ay hindi nito ipinaramdam sa kanya na hindi siya nanggaling dito. Masaya silang naglakad pabalik sa kanilang tahanan. Magmula ng gabing yon ay kumalat ang balita tungkol sa mga aswang na taknim. Naging sikat si Errol bilang isang binatilyong nakakuha ng mutya ng ardilya na lumaban sa mga aswang. Ngunit hanggang sa kasalukuyan ay itinatago pa rin ni Errol sa mga kababaryo niya ang kanyang pagiging aswang. Pero ganun pa man, ginagamit niya ang pagiging aswang sa pagtulong sa kanyang kapwa, laban naman sa mga masasamang tao o sa mga aswang na manggugulo sa kanilang baryo. 2 beses sa isang buwan na dinadalaw siya ng kanyang ama at naging maganda naman ang pakikitungo nila rito. Lalo pa at tuluyan na nga itong nagbago. Patunay lamang ito na kahit gaano pa kasama ang isang tao ay may pagkakataon pa rin na magbago. Kahit na ang isang aswang.